So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, nakakabastos po talaga itong ginawa ni Sarah. So, dito po natin makikita kung anong klaseng priorities meron si Sarah. Ito po yung ito po yung glimpse or sulyap kung anong klaseng daan ang tatahakin ni Sarah kung gusto niyo pa rin siya maging presidente. Kayong mga DDS kayo, no? So, tingnan nyo to, Ito, malamang alam nyo na to, no? Nung meron po kasing lindol, ito po yung pinamigay ni Sarah. Oreo. Oreo yan, di ba? Cream O. Para mas mura. O nga pala. Yung Oreo medyo mahal, no? Yung cream O, mas mura pala yung cream O. Sa mga bata to, binigyan niya sa mga bata to. Oo. Well, parang ang sweet tingnan pag DDS ka. Wow, ang sweet naman nito, di ba? Di Sarah, kita may putok, namimigay ng cream O, di ba? Parang pero bukod dyan mga kababayan, namigay din po siya ng lugaw. Si Sarah, ito kay JL ko nakuha. Hindi, pero by the way, nakapost sa ABS-CBN. Hindi ko lang makita yung yung post. Natamad akong hanapin, pero totoo yan, legit to. So si Sara Duterte nagpakain ng lugaw sa Cebu pero kailangan ng pirma. Totoo rin po ito. Puta na lugaw na nga lang papakain mo, may pirma pa. Ano kasama ba percent number dyan? So tingnan nyo nilalait nila dati yung palugaw ni Lenny. Yun naman pala, gagawin din pala nila. So ito mga ka-streetways, no? Ito po, nangyari po ito. Oras po ng sakuna. Oras po ito nung may nasalanta po ng lindol. Pero ang pinaka nakakainis dito, pag lindol, pag may sakuna, Oreo at saka lugaw. Pero pag rally po ng maisog, pag rally po ng anti-government, ang pakain, litsyong buhaya. Litsyong buhaya, litsyong baka, at saka cake. Duterte aligned. Ito, tinan nyo Duterte aligned rallyist feast on crocodile lechon cake. Pag nag-rally po kayo mga kababayan, may lechon, may cake, lechon, masarap yung lechon buhaya. Nakakain ako sa Thailand doon, masarap yun. medyo matigas lang yung yung meat. So, tinan nyo to, Tinan yung bastos talaga to, no? Baliktad utak nito, no? 16-foot crocodile shape. Ito, cake pala ito. Cake. Cake yan. So, meron pa yan dito, no? Bring him home. Makibaka. Davao demonstrators line up this afternoon as the promised lechon baka. Sponsored by Vice President Sara Duterte. Arrive at the protest side along Rojas Avenue. Rojas Avenue to sa Davao, no? The roasted cow drew attention amid ongoing tensions at the rally. Mapatay gutom talaga tong mga to. Kaya yung mga DDS mga patay gutom talaga to, no? Kasi tingnan nyo yung rally po nila sa Dahig, nag-away po sa Humba. Si Harry Roque inubos yung Humba. Si Harry Roque nakikikain na nga lang, inubos pa yung pagkain. Hindi pa nagtira. Inubos yung Humba. Ngayon naman mga kababayan, nakagulo naman nung namigay po ng lechon baka ni Sara Duterte. Kasi nga naman, di ba, mga DDS po yan, mga patay gutom po yan, baka di pa nakakain ng baka yan. Baka siguro sa loob ng isang taon, baka isang beses lang ako kumakain ng baka, baka hindi pa nga. Pero ano bang gusto kong sabihin dito? So dito po natin makikita yung opportunity, yung priorities po ni Sara. No? Mas importante po kay Sara Duterte na maging what they call this? Maging panatiko kayo sa kanya, yung public service sa kana. Kasi ayun po talaga totoong public service. Yung magbibigay po kayo ng relief goods sa mga nasalanta po ng lindol o kaya ng bagyo. Pero hindi po priority ni Sara po yun. Kasi nga po, pinamigay niya lang Oreo, hindi pala Oreo, cream o pala. Mas mura. Cream o at saka lechon baka. Hindi, sorry. Lugaw. Pati ako nalito na ako.
Nung panahon na sakuna, ang pinamigay ni Sara, cream o at saka lugaw. May pirmahan pa nangyari. Pero pag rally, na ang gagawin ninyo, sasambahin nyo mga Duterte, di ba? Siraan ninyo ang gobyerno, may lechon baka po kayo. Kay gutom ang tawag doon. Oh. So ngayon, ang palusot ng mga DDS, Takero, hindi mo ba alam na sponsored yun? Kaya nangyari yun. Naniniwala ba kayo sponsored yun? Naniniwala ba kayo na may nag-sponsor? Naniniwala kayo doon? Kasi ito yung pinasa sa akin video ng isang DDS na kaibigan natin eh. Takero, grabe ka naman. Oh, sponsored yun eh. Oh, sige, tingnan natin, sige. Oh, tingnan nyo to. Ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Oh, lechon na buhaya. Yo. Ay, lechon buhaya. Wala yung mukha na yan. Hindi yung mukha ni Sara. Proud na proud pa eh, no? Tino nyo. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Ah. Meron kami lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay Lechong bangag daw. Lechong BBM pwede rin, no? tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi Ano ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. O, di ba? Tas ng kamay. Kala mo naman. Wow. May putok naman. O ngayon, mga kababayan, no? So, ito yung sa akin. Ito kayo, hindi mo ba alam na regalo kay Sara yun? Hindi mo ba alam na sponsor yun? Kaya nangyari yun? Teka lang. Kayo ba naniniwala bang sponsor yun? Na walang binigay or binayad na pabor si Sara dito? Kasi mga kababayan, tandaan po natin, no? Tignan nyo to, ha? Ibang-iba ito sa sinabi ni Robin, eh. Tignan nyo, sabi ni Robin. Ito kanina lang to, eh. Si Robin mismo may sabi nito, ha? Ano ba talaga totoo? O sabi ni Robin. O sabi ni Robin, ha? O. Just Lenny. O, di ba? Katulad daw po ni Lenny Robredo. Sara Duterte has a no-gift policy too. Ayan, no? Sabi ni Robin, no? Oh. Si Sara daw po, hindi daw po tumatanggap ng regalo. Tapos sasabihin ni Sara, yung lechon buhaya at saka yung cake na buhaya, regalo sa kanya. Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga? Oh. So, ewan ko ba dito? Well, by the way, no, kung makita natin dito mga kababayan, no, kung makita ngayon natin dito, ngayon, itong statement nga po ni Robin Padilla, no, just like Lenny, Lenny Robredo, Sara Duterte has a no-gift policy too. So ngayon, ang point natin dito, no, kumukuha po ng simpatya ngayon ng mga DDS sa mga dilawan. Ayun yun eh. Actually, bago lang tong statement na to ni Robin Padilla, no? October 27, kahapon lang to. Ngayon lang pala to. Oh. Ngayon lang to. Oh. Di ba? So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Dati po, nilalait-lait lang po nila si Lenny. Grabe po nilalaitin si Lenny. Ngayon, ginagawa nila ngayong imahe si Lenny na ay si Lenny tsaka si Sara, magkaparehas lang sila. Makatulad lang sila. O, di ba? Pero in the first place, mga kababayan, di ba? Ayaw po ng mga dilawan sa mga Duterte. Kahit na mag-tumbling-tumbling kayo dyan, kahit anong gawin ninyo dyan, kahit na maglagay pa ng deodorant si Sara Duterte sa kilikili niya,
hindi po magugustuhan ng mga dilawan ang mga Duterte. O, di ba? Kasi alam na po talaga nila no, kung sakali man na tatakbo si Sara bilang presidente, hindi po talaga mananalo si Sara. No? Hindi na po, tinan ninyo, kayo ba maniniwala ba kayo na mas maraming makukuhang boto si Sara kumpara sa tatay niya? Ilan yung boto nakuha ilan yung boto nakuha ni Digong noong 2016 election? 16 million. So kayo ba naniniwala ba kayo na makukuha ni Sara yung 16 million na yan? Sa dami nga po ng mga nadismayan na sa mga Duterte. Ngayon, ang kailangan ngayon dito, no, kailangan nilang ng bagong audience. So doon sila kukuha sa mga dilawan. Ayaw ko ng mga dilawan sa inyo. Oh. Kaya, ayun ang point natin dyan. Sobrang desperado na nga po nila na nilalight-light nila yung mga dilawan, tapos ang ending, sa dilawan din pala tatakbo. Oh. So, actually, sa totoo lang loyalist ka. Ako, hindi naman ako loyalista eh. Ano lang naman ako eh. Pro-admin. Sabihin na natin ganun. Pro-admin, pro-BBM, pero hindi ako loyalist. Pero, sa totoo lang, ito sa community po namin, mga vlogger, kasi kami mga vlogger, may kanya-kanya kaming mga source. Ako, meron akong source na akin lang yon. Si Mike, may source din si Mike, pero kanya lang din yon. Minsan nagagather kami ng... Ito. Para malinaw. Ako po, may source ako, sarili kong source. Si Mike, may sariling source din po yan, na hindi ko naman source. Ganoon din po si Mima, ganoon din po sila Chris Ulo. Ganyan kami. O, di ba? Sila Benji Contreras, yan. Ayan, medyo malakas ang source ng mga yan. Si Benji Contreras, sila Kakiraki, yan, medyo malakas ang source ng mga yan. Di ba? So, kaming mga magtotropang mga vlogger, may mga kanya-kanya kami mga source. Kasi diyan kami nabubuhay eh. Diyan nabubuhay yung vlog namin sa mga source namin eh. Pero napansin namin, sa mga source po na nakukuha namin, meron pong isang merong isang pakakatulad. Merong pakakatulad. Yung pakakatulad nga po nito is yung yung pagko-combine nga po ng kakampi tsaka ng admin. So yun. Ganun po yung lumalabas ngayon. Mukhang meron po talagang hakbang na magkaroon nga po ng isang unity with the kakamping at tsaka ng admin ngayon. Ayun ang namin. Ayun ang usap-usapan namin. Di ba? By the way, ginagawa kasi namin. Sir, yung source mo po sa PCO, kaaway ko nga PCO eh. Kaaway ko sila. Ngayon hindi na. Oo nga pala. Good job po kay Dave Gomez. No? Thank you kay Sir Dave Gomez. Na ngayon hindi na namin kaaway yung PCO. Dati kaaway namin dati. Ngayon hindi na. Hindi siya masasabing common source eh. Kasi magkaiba kami ng source eh. Tinanong nyo kapag si Mike nag-content, iba yung narrative niya. Di ba? Iba yung narrative niya eh. Kasi ibang group of people yung kasama niya eh. Ibang group of people na nasa gobyerno yung nakakasalamuha niya. Sa akin, iba din. Iba sa akin. Oo. Ibang group of people din naman sa gobyerno yung nakakasalamuha ko. Kaya yun. Ayoko lang sabihin ko sino. Baka di na nila ako bate pag sinabi ko. Yan, halos paras kami ni Jared. Oh. Yan kami ni Coach Jared. Halos paras kami ng pinagkukuhanan ng source. Oo. Chris Ulo tsaka si Mike, halos pareha sila ni Chris Ulo tsaka si Mike. Oo. Kaya yun. Hindi, si Chris Ulo tsaka si Mike, halos pareha sila ng source. Oo. Yan. Pero by the way, pag ganun nangyayari sa amin, wala na kami pakalamanan sa content namin. Kasi mas importante sa amin yung pagkakaibigan namin eh. Oo. Kaya yun. Pero iba-iba kami ng nakukuha ng source namin. Pero ang lumalabas po talaga, mukhang magkakaroon po talaga ng alyansa yung kakamping at saka yung mga PBBM supporter. Na which is yung ibang mga loyalista, mga ingot-ingot na loyalista na sobrang hardcore, ayaw ng ganon. Alam nyo, wag kayo magpo-political vlogging kung tatanga-tanga kayo, sa totoo lang. Mayroong mga vlogger na ganon eh. Sensyon na, mga kaibigan ko rin naman itong mga to, may mga vlogger din po na ganon.
Na kami, loyalista kami. Hindi na ayaw namin na makasama. Si Niolo, na kanina ba? Si Niolo, sa group siya ni Stephen eh. Oh, doon eh, iba rin yung ano ni Stephen eh. Si Stephen, si Niolo, sila Margamboa yan, sila yan. Oo, sila yan, oo. Doon sila sa mandang mga ano, samba. Basta dyan. Ayoko sabihin yung mga pangalan. Si Niolo, mabigat yung ano, si Niolo, mabigat yung source niya. Oo, mabigat yung source ni Niolo. Mabigat, oo, ayoko lang sabihin. Nagulat niya ako eh, nung nagagano ko ng cellphone. Putang ina, may number ka dyan? Meron siyang number ng isa. May number ka yan? Sabi ko, ikaw lang ata may number niyan. O, oo nga pala, si Niolo meron pala. Pero, di ba? Niolo Pascual. Hindi, pero by the way, so yun. Hindi si Niolo kay Sentry, hindi eh. Yung open dito, si Sentry kay Koy. Open na open yun. Oo. So yun nga yung point, no? Merong kasi mga ibang mga sobrang loyalista talaga na ako, mga kaibigan ko yung mga yan, pero I never agree dun sa gusto nilang mangyari. Na pag loyalista lang. Huwag kayo magpupolitika pag ganun. Huwag kayo magpupolitical vlogger kung tatanga-tanga kayo. Di ba? Hindi, honestly ganun ha. Hindi, Marcos lang kami. Hindi po ganun ang politika. Tandaan niyo si PBBM din mismo nagkaroon ng alyansa. At hindi mga loyalista yung mga yun. Puta, Nationalista Party pa nga yung mga yun. Nationalista Party, NPC. Ano pa kasabi ninyo? Di ba? Kaya, ewan ko. So ako talaga, open po talaga ako doon. In my own opinion, ako open po talaga ako doon na magkaroon talaga ng alyansa para sure win po tayo. Sure win po tayo na huwag po makabalik ang mga Duterte. Ano bang gusto ninyo? Di ba yung sigurado na ba tayo o may papahirapan pa natin yung mga sarili natin? Di ba? Kung sino man yan, kung itaas ng kami ni PBBM, kung si Risa man yan, kung si Gibo man yan, di ba? Sino ba mga matunog ngayon? Kung si Tory man yan, di ba? Kung si General Tory man yan, so open tayo doon. O para mas maganda, gawing Prime Minister si PBBM. Yan, mas okay po yan. Pero mukhang malabo po yan. O, di ba? Pwede rin si Ping Lacson. O, di ba? Kaya ganun po, maging open po tayo. Hindi pwedeng nagkakalat tayo ng katangahan sa social media. Tapos political vlogger ka pa. Di ba? Opinion niya yun. Opinion nila yun. Pero, sobrang disagree ako dun sa gusto nila mangyari. Di ba? Yeah, yun. So, yun na. So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa bagong pautot po ni Sara Duterte ngayon, no? Yun na. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan pa sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay?